So, eto na nga mga insan, magandang araw sa atin. Grabe, ito nga ating bibigyan ng reaction mga insan. No? Napakahusay na ito. Magandang dalaga o batang dalaga. Magaling to dahil nagre-research talaga siya. Paano suplakin yung mga mga anti-Duterte at paano rin suplakin yung mga kasinungalingan nila laban kay VP Sara Duterte. Mahusay itong magandang dalaga na ito. So, panoorin na natin itong mga insan. Mag-react tayo sa kanyang kagalingan. At eto, bibilib ka rito. Talagang, meron talaga siyang konkretong katibayan doon sa mga, kumbaga, rebuttal agad doon sa sinasabi ni BBM laban sa sinasabi ni VP Sara. Mga insan, kung ano to, curious ba kayo? Ito, panoorin natin to. Baka hindi nyo pa to napapanood sa TikTok. Bisitahin yung sa sa TikTok mga insan. Gel ang pangalan nito, N-G-E-L. Gel o basta N-G-E-L yung sa TikTok pangalan. So, ito, panoorin natin siya. Dito pa lang sinasabi ko sa inyo. Ito pa lang na video na to ipapakita ko sa inyo. Malalaman nyo na kung sino yung pwede nyo paniwalaan. So January 2026, we have still a classroom shortage of more than 144,758 to be specific units. Diyan naiintindihan natin na sobrang dami nilang gustong projects sa classroom pero ang nangyari 22 classrooms lang. Ngayon, ang tanong, sinong may kasalanan? Bakit 22 wala na si VP Sara dyan. Panoorin natin to. Department of Education. Sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandiyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting. Ayan, maliwanag. Sinabi ni VP Sara, meron silang records. Ibig sabihin, may ebidensya. Makinig kayo. Ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Nakikialam naman pala kasi. Niya yung comment. Ayan malinaw. Sinabi na nila na paano natin matatapos itong mga classrooms kung may nangingialam. Sinabi niya yan, pero anong ginawa ni BBM? Wala. Ngayon, ang tanong ng mga tao, bakit, kailan ba naging secretary si VP Sara? Basahin natin. Si Sara Duterte ay naging kalihim ng Department of Education noong Hunyo 30, 2022 at nagsilbi hanggang Hulyo 19, 2024. So hanggang 2024 lang siya. Ang tanong, may classrooms ba siyang natapos yung niya sa pagiging secretary? Meron. Ito ngayon. Ayon sa Department of Education, nasa 3,600 classrooms ang natapos ng classroom noong 2024. Sa panahon pa yan ni VP Sara Duterte. Mayroong higit na 8,000 classrooms projects ang tinatrabaho para sa 2024 at 2025. So, anong nangyari nung 8,000 tinatrabaho paglabas na ni VP Sara yun? Naging 22 na lang. Bakit naging 22 lang? Tapos nasisisid si VP Sara. Doon sa Inday Lustay. Magaling tong bata na to. May natapos na classrooms. Si ate. So, saan dun? Sa napanood nyo at nalaman nyo ngayon, kanino kayo maniniwala? Kay VP Sara. Bahala na kayo sumagot. Kayo mga insan, kanino kayo maniniwala? Di ba? May record sila na mayroong meeting. Sinabi ni VP Sara yun sa kanila. Nung kalihim pa siya, ayaw siya paniwalaan. So tapos ngayon, reporting 22 lang ng nagawang classroom. Bago siya umalis sa pagiging sekretary niya, 8,000 yung gagawin. Bakit nung natapos 22 lang? Tapos si VP Sara nung umupo, 3,600 nagawa niya. Wala partida, tinanggalan pa siya ng pondo yan. Diba? Ano yung sinasabi niyong kurap? Walang ginawa. Ano yan? Diba? Bulag-bulaga na naman tayo. Sisisihan na naman tayo. Ano lang sinasabi ko sa inyo Ay nako, pag may bayad talaga, kung galing gumawa ng kwento. Pagka ebidensya na ang pinapakita na nagpapatunay na ang kanilang pinoprotektahan ay yung pinakamalaking mandarambong
Wala silang pakialam dyan. Basta mahalaga, kumita rin sila ng pera para may pakain sa pamilya. Di ba kayo mahiya niyan? Pinapakain nyo sa pamilya nyo. Binibili nyo ng damit. Alahas nyo. Galing sa bayad sa inyo para lang makapanira ng tao. Hindi nyo